Magandang araw mga ka-viewers! Dahil nandito ka na, halika na't sabay nating panoorin si Barbie Imperial, ang napakagandang aktres na hindi lang pinapanood, kundi tinititigan pa ng mga kalalakihan hanggang maubos ang data. Huwag na nating patagalin, tara na guys! Kadarating lang ni Jeff sa lungsod ng Legazpi para magbakasyon sa Barangay Albay, isa sa mga sikat na destinasyon pagdating sa resort, dagat, at syempre, papicture sa bato na may view ng Mayon. Pagdating niya, mainit siyang sinalubong ng tagapamahala na si Abner. Hindi dahil summer, kundi dahil walang aircon sa lobby. Si Abner din ang naghatid sa kanya sa silid. Habang nagvi-video call, ipinapakita ni Jeff sa kaibigan ang ganda ng lugar. Ang caption sana niya, New Beginnings, pero napatigil siya nang makita sa ibaba ang isang babaeng nagsusuka. Plot twist agad. Agad siyang bumaba para tulungan ito, pero pagdating niya roon, tada, wala na, parang multong may hangover. Kinagabihan, tinanong ni Jeff si Abner tungkol sa tour package na inireserba niya. Pero sabi ni Abner, Sir, pause muna, may sakit ang tour guide. Hindi nagreklamo si Jeff, baka nga karma ng mabilis maglakad. Kaya naglibot na lang siya mag-isa gamit ang bisikleta. Pagbalik niya sa hotel, nadaanan niya ang grupo ng mga nagiinuman. Biglang may magandang babae na tumawag, Hey, join ka! Ayun, lumapit siya kay Lizzie at sa apat na kaibigan. Medyo mapilit, kaya napainom si Jeff kahit gusto lang sana ng iced tea. Habang masaya ang lahat, biglang sabi ni Lizzie, Guys, siya pala boyfriend ko! Napatingin si Jeff sa bote. Baka may magic to! Pero inisip na lang niya, baka joke ng alak. Nang magsayawan ulit ang grupo, naiwan silang dalawa. Tulog na si Lizzie. At kahit may tukso, pinili ni Jeff na magpaka-gentleman, binantayan lang niya buong gabi. Certified mabait mga kaibigan! Kinabukasan, pagising ni Jeff sa upuan, wala na si Lizzie. Pagbalik niya sa resort, laking gulat niya nang malaman na si Lizzie pala ang tour guide niya. Halatang walang memory retrieval si ate sa nangyari kagabi. Sinamahan niya si Jeff maglibot, tikim dito, kain doon, parang Eat, Pray, Love Bicol Edition. Isa sa mga pinuntahan nila ay simbahan. Doon nakita ni Lizzie kung gaano ka-faithful si Jeff. Kinagabihan, niyaya ulit siya ni Lizzie sa inuman kasama ang barkada. Pero nang magpakilala si Jeff bilang seminarista, ayun, biglang nagtago ang alak, parang exam na walang reviewer. Ipinaliwanag ni Jeff, Hindi pa ako pare. Kaya balik saya ulit. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Lizzie. Sagot ni Jeff, Oo naman, pero teka, confirm umihi ka? Dahil karga niya si Lizzie nabasa ang likod ni Jeff, kinabukasan, narinig ni Jeff na nahihiya raw si Lizzie sa mga nangyari. Pinatawad naman siya ni Jeff, sabay paalala. Next time, konti lang, hindi kailangan kaibiganin lahat ng bote. Natawa ang kaibigan ni Lizzie, sabay-sabi, Impossible yan, Madam Reyna ng mga manginginom yan. May titulo talaga si ate, parang may sash at corona. Dahil curious si Jeff, nagtanong-tanong pa sa mga tao. Confirmed nga, legit si Madam Reyna. Pagbalik niya sa resort, nakita niya ulit si Lizzie, tahimik at nahihiya. Nagkaayos sila at nagkasundo na maging magkaibigan. Kinabukasan, dinala ni Lizzie si Jeff sa paliguan at jumping site. Habang inaayos ni Jeff ang life jacket niya, nagkatinginan silang dalawa. Slow motion moment, may background music pa sa utak ni Jeff. Sumunod nilang pinuntahan ay cave. Habang nag-iikot, nagkwento si Lizzie tungkol sa kasaysayan ng kuweba at humanga si Jeff sa talino at energy ng dalaga. Sa dulo ng tour, nagtanong si Jeff, Naniniwala ka ba sa Diyos? Sagot ni Lizzie, Oo naman. At doon natapos ang kanilang Bicol trip na may halong faith, friendship at konting hangover. Habang nagkakilala ng mas malalim sina Jeff at Lizzie, aminado si Lizzie na madalas siyang magkamali at pakiramdam niya, hindi ako karapat-dapat. Pero ipinakita niya kay Jeff ang tinatawag nilang kamay ng Diyos, isang bato na patuloy na tumutulo ng tubig. Ayon sa paniniwala, kapag nanalangin ka ron, pakikinggan ka raw ng Diyos. Sabay silang nagdasal, humiling ng kapayapaan at paggaling ng kalooban. Parang scene sa teleserye, pero walang background music ni Gary V. Makalipas ang ilang araw, nagbukas si Jeff tungkol sa kanyang madilim na nakaraan. Bata pa lang siya, lagi siyang napapalo ng ama tuwing bumababa ang grado. Kaya siguro ngayon takot siya sa red mark. Kalaunan, naghiwalay ang mga magulang niya at inampun siya ng tiyahin na may malalim na pananampalataya. Doon siya lumaking relihiyoso at matatag ang paniniwala sa Diyos. Kaya pala kahit may tukso, pray muna bago inom. Kinagabihan naman, si Lizzie ang nagbukas ng damdamin. Habang bahagyang lasing, ibinahagi niyang noon pa man ay hinahangad niya ang atensyon ng kanyang ama. Kahit anong sipag niya sa pag-aaral, parang invisible pa rin siya sa bahay. Hanggang isang gabi, tinuruan siyang uminom ng sariling ama.
At nang mapatumba niya ito sa inuman, doon lang siya napuri. Kaya simula noon akala niya, alak lang daw ang daan sa papuri at pagmamahal. Yung iba nga, kape lang, pero sige Lizzie, respeto tayo dyan. Habang nakikinig, labis ang awa ni Jeff. Hinayaan niyang sandalan siya ni Lizzie at ibuhos ang bigat ng damdamin. Emotional moment. Walang punchline muna. Seryoso si Kuya Jeff dito. Kinabukasan, dinala niya si Lizzie sa simbahan upang manalangin. Habang nakapikit, taimtim na ipinagdasal ni Jeff na matulungan si Lizzie na makalaya sa nakaraan at makahanap ng kapayapaan. Naluluha si Lizzie, ramdam niya ang kabutihan ni Jeff pati ang init ng kanyang pananampalataya. Pero paglabas nila ng simbahan, mabigat pa rin ang loob niya. Parang hangover ng kalungkutan na ayaw mawala. Kinagabihan, matapos ang inuman kasama ang mga kaibigan, lumapit si Lizzie kay Jeff, umiiyak, nagsisisi. Inamin niyang pakiramdam niya ay hindi pa rin siya nagiging mabuting tao at hindi niya napasaya ang yumaon niyang ama. Maingat siyang pinayapan ni Jeff at sinabing, "Karapat-dapat kang maging masaya, Lizzie. Walang sino man ang dapat manatiling bihag ng nakaraan." Sabay background music. May pag-asa pa? Sa mga salitang iyon, tuluyang nayanig ang puso ni Lizzie at sa gabing iyon, ipinagkatiwala niya ang sarili sa lalaking dati ay itinuturing niyang banal. Kinabukasan, nakita sila ni Abner na magkasamang natutulog. Galit na hinarap sila ni Abner. "Ano to? Retreat house o love story?" Labis siyang nabahala dahil seminarista si Jeff. Pinagbawal niya ang anumang ugnayan sa pagitan nila. Pero matapos magmuni-muni at siguro magkape, tinipon ni Jeff sina Abner, Lizzie at Kring upang ipahayag ang kanyang desisyon. Hindi na siya magpapatuloy sa seminaryo. Pinili niyang ipaglaban ang pag-ibig niya kay Lizzie. Labis ang tuwa ni Lizzie at kahit nagulat si Abner, nakita niya ang katapatan ng dalawa. Kinabukasan, nagpaalam si Jeff dahil kailangan niyang bumalik sa Maynila upang ayusin ang pag-alis sa seminaryo. Sa paliparan, tinanong niya si Lizzie kung handa na ba itong maging fiancé niya. Tahimik muna si Lizzie, parang nag-buffer ang utak niya. Sabi niya, "Kailangan ko pa ng panahon." Tinanggap yon ni Jeff at nangakong babalik. Habang paalis na ang eroplano, tumakbo si Lizzie pabalik, luhaan at sumigaw ng, "Oh, tatanggapin ko!" At doon nagtatapos ang kwento ng seminaristang marupok at ng reyna ng inuman, pinagbuklod ng pag-ibig, pananampalataya at unlimited forgiveness. At dito na nga papunta sa pinakamasakit pero pinakamakabuluhang bahagi ng kwento nila Jeff at Lizzie. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, tuluyan ng inamin ni Lizzie sa sarili na si Jeff ang kanyang kasintahan. At oo, magiging asawa niya balang araw. Lumipas ang mga araw at kahit magkalayo, tuloy pa rin ang kanilang komunikasyon. Palaging nagpapadala ng bulaklak si Jeff. Parang monthly subscription ng pag-ibig. At gabi-gabi silang nagtatawagan. Isang gabi, naganap ang trahedya. Lasing sina Lizzie at Kring nang mabundol ng van. Matindi ang tinamong pinsala ni Lizzie at ilang araw siyang nasa koma. Pagmulat niya, naroon sina Abner at Kring pero wala si Jeff. Sinabi ni Kring na ni minsan ay hindi ito dumalaw. Nalito si Lizzie. Paulit-ulit siyang nagpadala ng mensahe pero wala na siyang natanggap na sagot. Pagkalabas ng ospital, hinanap niya ang pangalan ni Jeff sa internet. Pero wala, kahit sa Facebook, 0 results. Tuluyang bumagsak ang kanyang mundo. Araw-araw nabubuhay siya sa tanong, "Iniwan ba ako ni Jeff dahil hindi ako nagbago?" Sa sobrang sakit, nangako siya sa sarili na titigil na sa pag-inom kung iyon lang ang dahilan ng pagkawala ni Jeff. Pero habang lumilipas ang mga linggo, walang sagot, walang balita. At sa matinding kalungkutan, nagpasya siyang umalis sa Legazpi at magpahinga sa bahay ng ina. Sa paliparan, napansin siya ng isang lalaking nagngangalang Ben. Habang umiiyak, parang eksena sa pelikulang Love Moves in Mysterious Airports. Pagkaraan ng ilang buwan, bumalik si Lizzie sa Legazpi. Ngayon ay kasama na si Ben na naging nobyo niya. Lumipas ang panahon, naging malapit sila at kalaunan ay nag-propose si Ben. At tinanggap ni Lizzie sa harap ng kanyang ina sa video call. Lahat masaya. For now. Habang inaasikaso ni Lizzie ang papeles ng kasal, nagulat siya nang makita si Jeff. Ngayon ay isang pari sa simbahan kung saan sila mismo ikakasal. Plot twist alert, hindi mo ito makukuha sa K-drama. Kinabahan siya pero tinanong kung bakit ito biglang nawala noon. Ipinaliwanag ni Jeff na hindi niya ginustong umalis. Noong nalaman niyang naaksidente si Lizzie, sinubukan niyang bumalik pero nakansela ang kanyang flight. Isang mayamang lalaki ang nag-alok ng helicopter. Oh, helicopter talaga? Hindi tricycle version. At nang makarating siya sa ospital, sinabi ng doktor na malubha ang lagay ni Lizzie at kakaunti na lang ang pag-asang mabuhay. Dahil dito, nagtungo si Jeff sa simbahan at nagdasal ng buong luha.
Doon niya napagtanto na siya mismo ang lumihis sa tawag ng Diyos. Na matagal na pala niyang gustong maging pari, pero pinili niyang talikuran yon dahil kay Lizzie. Sa gitna ng pagluha, nagdasal siya, Panginoon, pagalingin mo si Lizzie. Hindi na kita tatalikuran, pagalingin mo lang siya. At matapos ang mahabang panalangin, milagrosong gumaling si Lizzie. Labis ang tuwa ni Jeff, pero alam niyang kailangan na niyang ipagpatuloy ang kanyang bokasyon. Kaya umalis siya, tahimik, dala ang bigat ng isang pag-ibig na kailangan niyang isuko. Nang malaman ni Lizzie ang katotohanan, nalungkot siya, pero tinanggap ang lahat. Sa huling bahagi ng pelikula, ginanap ang kasal ni na Lizzie at Ben sa mismong simbahan ni Jeff. At si Jeff mismo ang nagkasal sa babaeng minsan niyang minahal. Bagamat hindi sila nagkatuluyan, nakangiti si Jeff. Marahil dahil alam niyang minsan sa buhay niya, nagmahal siya ng totoo. At kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share para sa iba pang pelikulang ating tatalakayin. Dahil minsan kahit hindi ikaw ang ending, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit natutunan niyang magmahal ng tama.